Palakpakan po natin, Duterte! 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 Para ibalik yung dignidad ng Pilipinas. Alliance, kaya kasamang part. Ayan mga kababayan, nagdatingan rin yung grupo ng Muslim Alliance po. Dito Sara, ayan po, full support po sila. Ayan, nakasulat po, Staff House Fishing Expedition now. Ayan, so, kararating lang po nila mga kababayan. Check mic, malakas ba? Malakas ba? Parang mahina yung pandinig ko. Parang mas malakas yung makina kaysa sa sound system natin. Pero saan ko prito? Yung operator natin, malakas mo na yung mic, ano natin? Parang mahina kasi yung pinagawin. Ng kapayapaan! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alam nyo, yung speaker kanina, si Kuya Park ay isang Muslim. Galing sa Mindanao! Galing sa BAM! Kaya kung mayroong Congressman Miao, Congressman Libiste, Congressman Marcolita, ay mayroong Commander Park! Galing sa Mindanao! Palakpakan po natin! Halos nasabi na niya lahat. Ibinigay niya yung history na nangyayari dyan sa Mindanao. Pero bago ang lahat, pahintulutan ninyo ako na i-acknowledge yung ating mga kapatid na mga Muslim na nanggaling sa Green Hills. Palakpakan po natin sila. Sila yung Muslim Alliance for Sara Duterte sa pamumuno ni former Mayor Akhtar Marmar at kanilang spokesperson na si Engineer Nasib Malawani. Alam po natin, ang Muslim Alliance for Sara Duterte ay pinapalooban ng Muslim Traders Association in Green Hills at Muslim Business Club ng Green Hills. Nagmariyan yung pinakamalalaming, pinakamalalaking, pinakamalamang mga Muslim na negosyante sa ating bansa. Nakita natin kanina yung kanilang contingent, napakarami. Halos 100 sasakyan nagmotorcade mula Green Hills hanggang dito sa Korte Suprema upang ipanawagan sa pantayog ng Korte Suprema na magdesisyon na magbaba na ng hatol doon sa 2 petisyon na nakabinbin dyan sa taas ng Korte Suprema. Ano itong 2 petisyon? O narito yung habeas corpus para kay former President Rodrigo Duterte. Pangalawa, yung petition nila Atty. Torian Ital laban doon sa nangyayaring proceeding dyan sa Kongreso. Alam natin, ang nangyayari dyan sa Kongreso ay matatawag ng isang fishing expedition. Ito ay grave abuse of discretion ng Committee on Justice ng House of Representatives. Malinaw sa ating isipan, malinaw sa ating paningin na ang testigo nilang si Ramil Madriaga ay pinaka-number 1 na sinungaling. Saan ka makakakita ng nakakulong, kidnapper, convicted na ginawa pang testigo dyan sa House of Representatives? At masasabi ko, ni isa sa kanyang mga sinabi, walang tumugma, kaya lalong bumababa yung kredibilidad ng House of Representatives dahil sa pangyayaring yan. Ang katunayan, sinasabi nila na hindi na kailangan pabalikin si Ramil Madriaga dahil
pistado na siya sa kanyang mga kasinungalingan. Kanina, sinabi ni Commander Kuya Park yung history ng Mindanao, yung history ng revolusyon, yung MNLF hanggang MILF, at ngayon meron na tayong farm dyan. Ang totoo niyan, wala kaming tunay na autonomiya dyan sa farm. Kami ay nakatali sa kuko ng Imperial Manila. Kami ay nakatali sa kuko ng national government. Kami ay minamando ng national government, kung kaya kami ay patuloy na nagkakagulo. Ilang bisis na na-postpone yung eleksyon dyan. Ngayon, nangangamba tayo na mapupuspon naman dahil doon sa nangangambang kaguluhan dyan sa Mindanao. Dahil doon sa hindi mabilang na petisyon na nandito sa Korte Suprema na hindi pa nabibigyan ng solusyon, hindi pa nabibigyan ng desisyon. Kaya isasama ko na rin sa aming panawagan na yung mga nakabimbing dyan na petisyon sa Korte Suprema patungkol sa farm election. Maawa kayo, mag-decide na kayo, dahil nangangamba kami sa farm na baka kami ay magkagulo. Nakikita niyo yung aming mga politiko nag-aaway-aaway, walang dahilan kundi dahil sa politika, at hindi mangyayari yan kung hindi dahil sa Imperial Manila, kung hindi dahil sa Malacanang na nagpapando sa amin. Hindi ko na pahabain, nais kong tawagin yung pinakamaraming hanay ng mga Muslim na dumating ngayon. Nakita natin kanina yung kanilang contingent. Tawagin ko ang spokesperson ng Muslim Alliance for Sara Duterte sa katauhan ni Dato Engineer Nasib Malawane. Takbir! 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 iPhone 17! iPhone 17! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga po sa inyong mga kababayan namin ng mga non-Muslim. Gusto kong pasalamatan ng iba't ibang Duterte supporter. Alam naman natin, yung mga supporter ng Duterte po ay hindi nabibili ng pera ito. Alam natin, kahit mabilad tayo sa araw, hindi natin talagang para lang may parating natin yung mga hinaing natin kung ano ang tama, yung mga decision ng Supreme Court at saka sa Congress. Isang adala lang po ang pagtungo namin dito, pagpunta namin dito sa Supreme Court. Una po, para ipanawagan yung habeas corpus ng mahal nating presidente, si Tatay Digong, na kung saan bukas na po April 22 sa isang araw ay hearing sa ICC. Dapat po yung Supreme Court maglabas sila ng desisyon nila. Pangalawa po, yung pangalawang Pangulo natin. Alam naman natin na aping-api na siya. Alam na mga kapulisan, mga kasundaluhan, na masyadong inaapi yung Vice President natin. Kami po sa Muslim Alliance, 10 ng aming mga kasamahan, yung mga leader namin, hindi po kami papayag na lapastanganan ang karapatan ng mahal nating Vice President na si Sara Duterte Carpio. Alam naman natin na talagang yung pinaglalaban nila ay para lang sa kabutihan ng bayan natin. Yung pinaglalaban ng Duterte, walang iba kung hindi makikinabang ang bayan nating mahal na Pilipinas. Kaya po, kami ay lubos na nagpapasalamat kung sino man ay may busilak na puso magtungo rito sa Supreme Court para ipanawagan natin na sana maglabas na sila ng TRO para po matigil na ang impeachment sa mahal nating Vice President. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat ng grupo ng mga kamusliman, yung One Bangsa, Muslim Alliance,
yung ibang grupo ng mga Muslim at yung mga ibang grupo din na suportado po kay Duterte. Tulad ng Duterte Riders, kanina ko pang nakikita na nabibilag sila sa araw. Talagang hindi sila nagatubili para lang ipagawagwayan nila yung bandila ng Pilipinas. Hindi tayo magtatagal sa init ng araw. At saka yung mga kapulisan natin, sila din ay nagbibilad sa araw para panatilihin ang kapayapaan. Sa Muslim Alliance, makakasa po kayo sa mabuting paraan, mapawa po natin ang mahal nating Vice President tulad po ng election sa 2028. Makakasa po kami 100% yung mga grupo ng kamusliman para po sa mahal nating Vice President. Muli po sasabihin ko, lahat ng kamusliman sa Mindanao, 90% yung kamusliman ay para sa Duterte family. Kaya po, maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang Duterte family. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Salamat kasama. Lumulusog na yung mga